Hello, Mike. Soundcheck. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. It continues to be somewhat a gloomy Sunday. Amen? At salamat sa Panginoon, ang ating pagsamba ay hindi nakatungtong sa gloominess ng panahon, kung hindi sa katotohanan na meron tayong tagapagligtas na namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat din po sa ating mga kasama online, and tayo nagpapatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon. Before tayo dumako sa ating paghahanda sa pagsamba, ilan muna mga announcements. Again, less than 2 months na lang ay dadating na po ang youth conference. So in full swing po ang kanilang preparations, and inaasahan ng buong church, ang mga adults and every members to be in anticipation and participation. Lalo na ho sa araw na yon, November 30, that's a Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. Kailangan ho natin ng mga magsa-sign up para ho sa manpower ho natin, para matansya ho natin yung mga makakasama natin. Kung umaga lang kayo available, okay lang ho yan. Kung hapon lang, okay din ho. Kung buong maghapon, okay din po yan. So let us just know, sign up po kayo dyan. And also, I was made aware na kailangan na rin ho nating medyo madaling magkaroon ng numero sa sasama ho sa atin hong overnight church outing. Ano po? Again, kailangan natin kasing ipa-reserve yung hong lugar. Ano? Kung hindi man ho mangyayari yon, siguro higit sa malamang magbubuk tayo ng lugar na for 50 people, pero pag sumobra tayo, pasensya na ho, lilimitahan lang talaga natin. So kung kayo ho ay nagpaplanong sumama, sign up na po kayo agad. Huwag nyo na hong hintayin yung malapit na yung panahon. And then also, ay ihanda rin din ho natin. We're looking to around 700 to 1,000 pesos per person para ho doon sa overnight fellowship po ng December 26 hanggang 27. Yun ho ang target ho nating date. So yan ay first time na gagawin ho natin dito sa church, and meron nang dry run. Ang dry run sila ng overnight fellowship at naging napakasaya. So pag-pray ho natin na ito ho ay pagpalain ng Panginoon. And then also mamaya ho 5 to 7 p.m. after ng ating prayer meeting, meron tayong Bible class. So matagal nang naudlot yung ating Bible class about evangelism. So ipag-pray ho natin yan at tayo ho ay mag-participate, and please ay pag-pray ho natin yung mga parating ho nating mga gawain. Okay, so pwede din ho natin yung ating registration for youth conference. Kung meron tayong maanyayahan sa mga kaibigan natin, kaklase natin, pinsan natin, kapitbahay, welcome na welcome ho sila sa darating ho nating pangalan ko, youth conference. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders, at nawa ho ay patuloy tayo na maging magkaisa sa mga gawain po na ito. Dadako ho tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon ho tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin ang pagsiyasat, gabay at tulong ng Panginoon sa atin sa pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupurit, pinapasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, lalo't higit sa dakila mong kaligtasan na iyong pinagkaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lord, salamat, O Diyos, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay tumubos, upang siya magbayad ng aming mga kasalanan. Kaya din, Panginoon, salamat sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, pinagkakalooban mo kami ng isang perpektong katuwiran, o kaya't kami ay naging karapat-dapat o katanggap-tanggap sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pag-asa na meron kami ng muling pagkabuhay. Salamat sa katiyakan o seguridad ng aming kaligtasan, dahil ito ay iyong gawa.
And Lord, we ask now sa iyong pagpapala sa aming gawain ngayong hapon, tulungan mo nawa kami at nasa namin na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, maliwanag ang sinabi mo sa iyong salita, apart from you, we can do nothing. Apart from you, Lord, this worship service is nothing. At ang tanging pag-asa namin ay ikaw. Kung ikaw ay kikilos, kung ikaw ay magpapala. Kaya, O Diyos, tulungan ka, habagan mo kami, samahan mo kami sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagbabasa at maging sa pakikinig at pangangaral ng iyong salita. O Diyos, sa biyaya mo, lahat ng ito'y gamitin mo para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, sa ikakatatag ng iyong iglesia at sa kaliligtas pa ng mga wala sa pananampalataya. Lord, alam mo po ang pangangailangan ng bawat mga kapatiran, bawat bahagi ng iglesyang ito, pangangailangang pinansyal, pangangailangang material, medikal, o iba pang mga kalagayan ng iyong mga anak. Nawa, O Diyos, sa iyong biyaya, ay ikaw po nawa ang tumugon sa ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Salamat po kagaya na amin na pag-aralan kanina na kahit sa buhay na ito na puno ng mga pagsubok at problema ay pwede kami magkaroon ng kagalakan dahil meron kaming pag-asa sa aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay magsayong lahat, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po mawit. Awitin po natin, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. To thy breast this vice forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms will take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Tayo po'y manatili ng katayo para po sa ating pagkakaloob. Sa ating pong pagkakaloob, ating pong basahin ang ating Bible passage for giving.
Ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama na nasa langit, kami, Panginoon, ay nagpupuri sa inyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa amin. Sa patuloy, Panginoon, na biyaya na pinagkakaroon po sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat, sa kalakasan, Panginoon, maging sa inyong protekta, Panginoon, sa amin na makarating po kami, Panginoon, ngayong araw sa aming bahay-sambahan. Bagamat, Panginoon, na medyo hindi maganda yung panahon, pero naniniwala kami, Panginoon, na nananatili kayong mabuti, Panginoon, sa amin, lalo na po sa araw po ninyo ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makasamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, matuto, Panginoon, sa inyong mga salita. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami makakapagpaloob, Panginoon, sa inyo upang makapagbigay ng aming mga pasasalamat sa inyo, Panginoon. Dalangin ko sa inyo na patuloy nyo nga po, Panginoon, kaming patawarin, nawa sa aming mga kasalanan, sa mga karumihan po ng aming puso at isipan, nawa, Panginoon, ang aming pagkakaloob na ito ay bigyan nyo kami, Panginoon, ng malinis na hangarin, malinis na puso, tamang pag-iisip, Panginoon, na kami, Panginoon, nawa ay nagbibigay dahil naintindihan po namin, Panginoon, na kayo na umiibig po sa amin, na unang nagbigay po sa amin, lalo na po, Panginoon, sa amin bilang makasalanan, kayo nagbigay na aming Panginoong Jesus, Panginoon, upang maging kabayaran sa aming makasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan po sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na kami, Panginoon, patuloy maintindihan ng mga bagay na ito. Kami, Panginoon, magamit ito upang aming maging pagpapasalamat sa inyo. At dalangin, Panginoon, pero malilikong, Panginoon, magamit din po ito, Panginoon, dito po sa aming bahay-sambahan, Panginoon, at maging sa kalalawak pa po, Panginoon, ng inyong ebanghelyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy kami pagpalain sa mabuting gawa, Panginoon. Patuloy kami tulungan, Panginoon. Nawa, kaya sa lahat namin ang gagawin, kayo aming maluwalhati, Panginoon. Ito ang dalangin namin sa tayong Panginoon. Amen. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, ang buhay ko'y laging iniingatan. Tunay na kay buti ng mananako, si Kristo kong manunubos. Ang buhay ko'y laging iniingatan,
tayo po'y magsting lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang mga salita ng Diyos. Magmumula po ito sa mga gawa, chapter 18, verse 12-23. Ready, read. Subalit ng si Galyo ay prokonsul ng Akasya. Ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsasalita na si Pablo, ay sinabi ni Galyo sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtisan kayong mga Hudyo. Ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan. Kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinalis niya sa hukuman. Sinunggaban nilang lahat si Sosthenes, ang pinuno ng sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Galyo ang mga bagay na ito. Ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid. At buhat dooy naglagpay patungo sa Syria. At kasama niya sina Priscilla at Aquila. Hinahit niya ang kanyang buhok sa Senria, sapagkat siya ay may panata. Pagdating nila sa Efeso, sila'y iniwan niya roon. Ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Nang siya'y pinakausapan nila na tumigil pa roon ng mas mahabang panahon, ay hindi siya pumayag. Kundi nang siya'y nagpaalam sa kanila, ay sinabi, babalik uli ako sa inyo kung lolobin ng Diyos. At siya'y naglakbay buhat sa Efeso. Nang dumaong siya sa Syria, siya'y pumunta sa Jerusalem at bumati sa iglesia. At pagkatapos ay nagtungo sa Antioquia. Pagkatapos, gumugol ng ilang panahon doon, umalis siya at magpalipat-lipat sa mga lupain ng Galacia at Phrygia, at pinapalakas ang lahat ng mga alagad. Tayo magsipo na po lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ngayon ay magtungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Work in progress. Makikita nyo, madalas nyo makita itong signage na yan sa mga lugar kung saan merong construction na ginagawa. Pag nakita mo yan, ibig sabihin ay merong isang gawain na naumpisahan at patuloy na ginagawa. Well, ganito rin po tayong mga mananampalataya. We are a work in progress. Tayo ay parang isang gawain na inumpisahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay kasalukuyan at patuloy na binubuo, ginagawa at pinaglalago ang ating pananampalataya. Pag-aralan natin ngayong hapong ito, our Christian life, a work in progress. Tayo muna ay manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama, Ikaw ang Diyos na banal at siyang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na soberano at siyang may hawak ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. At kami ngayon, O Diyos, na iyong mga anak,
ay magkakatipon. Tinipon mo kami upang kami sama-sama na sumambat magpuri sa iyo, Panginoon. O Diyos, amin pong inaamin ang aming pangangailangan ng iyong biyaya. Kaya kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, naggabayan mo po kami nawa sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Walang kapangyarihan ng pangangaral maliban kung kumilos ang banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita at nawa ay maluwalhati ka namin habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Ang ating magiging mensahe, yung magiging buod ng ating mensahe ay ito. Ang lahat ng tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay katulad ng isang gawain na kasalukuyang patuloy na ginagawa. Patuloy na natututo, patuloy na pinababanal, at patuloy na lumalago sa pananampalataya. Natapos tayo nung nakaraan doon sa tagpo kung saan nagkaroon ng vision si Apostol Pablo. Isang gabi nagkaroon siya ng vision. We don't know kung ito ay sa pamamagitan ng kanyang panaginip. So nagpakita ang Panginoon kay Apostol Pablo doon sa vision na yon, at ang purpose ng Panginoon ay upang palakasin si Apostol Pablo. Dahil itong si Apostol Pablo noong mga panahon na yon, kung maaalala natin, siya'y takot, siya'y masabi nating bagsak ang kanyang pananampalataya at halos ayaw niya nang magpatuloy sa kanyang gawain, sa kanyang ministeryo. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verses 9 to 10, balikan lang natin saglit, "And the Lord said to Paul one night in a vision, 'Do not be afraid, but go on speaking, and do not be silent, for I am with you. And no one will attack you to harm you, for I have many in the city who are my people." So dahil dyan sa vision na yan, ay nakasumpong ng kalakasan si Apostol Pablo at pinanghawakan niya yan. Yung pangako ng Panginoon na yan sa kanya, na ang sabi ng Panginoon, "Pablo, iingatan kita. No one will attack you to harm you habang naroroon ka, habang naririyan ka sa Corinth." Kaya nga, ang sabi ng verse number 11, nagstay doon si Pablo. At ang sabi doon, nagstay si Pablo for 1.5 years. 1.5 taon o 1 taon at 6 na buwan. At doon siya na malagi para magturo at mangaral ng ebanghelyo. At sa kalagitnaan ng 1.5 taon na yon, merong nangyari. At ito yung makikita natin sa mga susunod na talata. At makikita natin dito na ang Diyos ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. At ang sabi diyan, verses 12 to 16, "But when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal, saying, 'This man is persuading people to worship God contrary to the law.'" Makikita natin dito na minsang nagtangka ang mga Hudyo na iharap si Pablo sa Roman court habang naroroon siya sa Corinth. Bakit? Dahil para patigilin si Pablo sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. At nangyari ito, sabi niya sa talata, kanina binasa natin, nangyari ito sa mga panahon na ang proconsul ay si Gallio. Kung familiar kayo sa history, ay kilala ninyo maaari si Nero, na siyang nagpasunog sa Jerusalem. Kaya noon ay merong tinatawag na software na Nero burning software. So pinasunog niya. At si Nero ay meron siyang tutor na ang pangalan ay Seneca, isa sa mga philosophers ng Rome. At yung Seneca na yon na philosopher, meron siyang kapatid, si Gallio. So yun yung connection. At itong si Gallio na ito ay proconsul, or kung maaalala ninyo sa Acts chapter 13, si Sergius Paulus, isang proconsul, si Gov. So ito, isa na namang Gov, ibang lugar nga lang, itong si Gallio. At nung dinala ng mga Hudyo si Pablo sa harap ni Gallio para litisin, ito ang nangyari. Sabi ng verse number 14 to 16,
But when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. But since it is a matter of questions about words and names in your own law, see to it yourselves. I refuse to be a judge of these things. And he drove them from the tribunal. So sabi doon, nung magsasalita na raw sana si Pablo, kasi nga, di ba, hinarap ng mga Hudyo si Pablo kay Gallio, kay Gov. Nung magsasalita na siya, para sabihin yung depensa niya, or para magpaliwanag, nagsalita agad si Gallio. So makita natin dito, no, doon sa tagpo na yon, na hindi naman na nakikita ni Gallio na merong malaking problema. Kumbaga, hindi ito big issue para dito kay Gallio. Bakit? Kasi nga, para sa mga Roman leaders, ang Judaism ay isa sa mga religions na tinotolerate nila noong mga panahon nila na yon, ng Roman government. At as long as walang nilalabag na batas, itong certain religions na ito na tinotolerate nila at isa doon ang Judaism, okay lang. At sa mga panahon na ito, aware na ang Roman government sa pag-usbong ng Christianity. Pero ito ang tingin nila. Ang tingin nila sa Christianity ay sekta lang. No? Sekta lang ng Judaism. Kumbaga, umusbong lang din galing sa Judaism. Kumbaga, under lang yan ng Judaism. So, hindi sila aware dun sa mga, of course, technical differences ng Judaism and Christianity. So, sa mata nito ni Gallio, internal issue lang yan. No? Problema nyo lang yan, sa inyo lang yan eh. So, wala namang nilalabag na ganung na talagang mabigat na batas. Sa inyo lang yan eh. After all, ang sabi nga ni Gallio, sa law nyo lang yan. Sa kautusan nyo lang yan. Kasi nga, hindi naman kinikilala ng Roman government yung kautusan ng salita ng Diyos, yung from the scriptures. Merong sariling law, may sariling mga batas, mga kautusan, ang Roman government. So para kay Gallio, problema nyo lang yan. Issue nyo lang yan. Kaya ang ginawa ni Gallio, tinrow out niya yung case. Kumbaga, ang tawag natin dito sa panahon natin ay summary judgment. You know, and nagpataw na agad ng hatol, kumbaga, or ng decision ang isang judge bago pa magkaroon ng paglilitis. So wala talagang paglilitis na nangyari. Talagang may decision na agad. Yun yung tinatawag na summary judgment. Well, maaring nagpumilit pa yung mga Hudyo doon na isasampa nila kay Pablo na kaso, pero sabi ni Gallio sa kanila, umalis tayo rito. No, he drove them out from the tribunal. At malamang sa mga panahon na to ay asartalo yung mga Hudyo. Kasi ganun-ganun na lang eh. Dinismiss agad yung kaso. You know, na tapos ang nangyari pa, in favor pa kay Pablo. Kaya ang ginawa ng mga Hudyo, sabi ng verse number 17, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in the front of the tribunal. So si Sosthenes ay isa, sabi dyan, ruler, isa sa mga rulers ng synagogue. Katulad, maalala nyo sa mga naunang mga verses, si Crispus. Ano? So hindi natin sure kung sa mga panahon na ito bang si Sosthenes ay ligtas na, mananampalataya na, pero maaari. Kaya nga siya yung inatake na lang ng mga Hudyo. Pero makikita natin later on, isa ito si Sosthenes sa mga magiging mga leaders ng church in Corinth. At ang sabi sa dulo ng verse number 17, but Gallio paid no attention to any of this. Binubugbog na ng mga Hudyo si Sosthenes na isa sa mga leader ng synagogue, pero walang pakialam itong si Gallio. Wala siyang, sige, bugbugan lang kayo dyan. He paid no attention to any of this. Kasi nga, internal issue lang yun para sa kanya. At dun sa nangyari na yun, anong makikita natin? Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Dahil pinangako ng Panginoon kay Pablo, Pablo, no one will attack you to harm you. Makikita natin dito. Nangako ang Panginoon kay Pablo, Pablo, walang gagalaw sa iyo sa Corinth. Dahil nangako ang Panginoon, tutuparin niya yun. Tutuparin ng Panginoon.
Alam nyo, naalala ko nung first year high school ako noon, syempre, ang bait-bait ko noon eh. Diba? Sobra eh. So, nabubuli ako. Totoo po. Nabubuli ako noon ng mga klase ko. Kasi nga, ang liit ko noon, payatot, tapos maitim. Oo, tapos pogi pa. Kaya talagang binubuli. Tapos merong isang grupo sa higher year na tuwa sa akin, Kasi nga medyo makulit, kwela. Basta natuwa sila sa akin. Fraternity pala 'yon. Ay, hindi ko alam kung familiar, hindi ko alam buhay pa yung ganung fraternity, TST. Tapos nung time na 'yon, sikat yung grupo na 'yon doon sa eskwelahan. And even pala doon sa lugar na 'yon ng Marilao. At di ko alam, maaaring napapansin nila na nabubuli nga ako ng mga kaklase ko. So, ang ginawa, merong isang leader ng fraternity na 'yon na parang nagsabi sa akin, kaming bahala sa'yo. Ay, hira, Ang liit-liit ko, pero ang tapang ko na. Ngayon niyo ako galawin. Parang ganun eh. Di ba? So, ayun nga lang, after 2 weeks, na-kick out yung grupo na yun. Kasi napaaway na barangay eh. Ayun, ano na ulit ako? Takot na ulit. Pero ang punto ay ito, kung yung mga yon na nagawang palakasin yung loob ko dahil, 'di ba, mawala ng panandalian yung takot na pwedeng merong gumalaw sa akin, how much more itong si Pablo na pinangakuan ng Panginoon, isang Diyos na soberano, isang Diyos na dakila. Pablo, habang naririyan ka sa Corinth, walang gagalaw sa iyo. Walang gagalaw sa iyo. Walang makakagawa ng masama sa iyo. Sabi nga nung inawit natin kanina, ako'y ligtas sa panganib. And for 1.5 years na pagstay ni Pablo doon sa Corinth, tinungtungan ni Pablo yung pangako na yun ng Panginoon. At tinupad yun ng Panginoon sa kanya. Dahil ba nagtatapat si Pablo? No. Actually, maalala niyo, bagsak yung pananampalataya ni Pablo. Pero tinupad ng Panginoon yung mga pangako niya. Why? Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi siya nakatingin sa atin, mga kapatid. Kasi punong-puno tayo ng kakulangan sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi hindi siya nakatingin sa atin o nakabase sa atin. Dahil kung sa atin magbabase ang Panginoon, ang katapatan niya, walang tutuparing pangako ang Panginoon. Kasi hindi natin maaabot yung pamantayan ng Panginoon. Palagi tayong kapos. Kaya salamat sa Diyos. Nakatingin siya, hindi sa atin, kundi sa kanyang sarili. Na siya ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Makikita natin dito, yung katotohanan na yun, lalo sa kaligtasan. May katiyakan ng kaligtasan, mayroong seguridad. Bakit? Dahil ba sa atin, kaya secured ang kaligtasan? No. Dahil nakatingin ang Diyos Ama sa katubusang ginawa ng Diyos Anak at nakatahang banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. So maging sa katapatan ng Panginoon, wala tayong bahagi doon. Ang lahat ng ito'y sa Diyos. Now, nais ko pong makita natin na tayong lahat ay parang isang construction work na merong nakalagay again na work in progress at nakatingin tayo doon sa katapatan na yun ng Panginoon. Lahat tayo ay nasa process ng maturity. Lahat tayo ay nasa process pa rin ng pagpapabanal na ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. At kung meron man dito sa atin na magsasabing, well, naabot ko na yung peak, naabot ko na yung tuktok, yung rurok ng Christian maturity. Talagang alam niya na yung lahat ng bagay. Wala nang makakapagturo sa akin ng kung ano man. Kung ganyan tayo mag-isip. At sarado ang isip natin, yan ay sign ng immaturity. Or kailangan pa nating mag-grow sa ilang mga bagay. Yan ay sign na marami pa tayong dapat matutunan. At sign yan na meron at marami pang dapat pabanalin ng Panginoon sa buhay po natin. Again, we are all a work in progress. At some point in time, maaaring may mga bagay na pinapaniwalaan tayo
na natutunan na lang natin later on na hindi pala tama yun, ano? Hindi pala biblical yung ganitong bagay. Posible rin na ngayon mismo, pwedeng may mga bagay na either hindi pa natin alam or hindi pa natin talaga nauunawaan ng lubusan, of course, at hindi pa natin maaaring nabibigyan ng pansin yung bagay na yon para pag-aralan natin. Until later on in life, ay buksan ng Panginoon yung ating mga isip, yung ating mga puso para doon sa mga bagay na yon. Makikita mo, ito pala talaga yung sinasabi ng Panginoon. So, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral. Hindi tayo tumitigil sa paglago. Hindi tayo tumitigil sa pagpatay sa ating kasalanan. Why? Dahil hanggat hindi pa tayo niluluwalhati ng Panginoon, we are still a work in progress. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14, si Apostol Pablo mismo nagsabi nito, ang sabi niya, not that I have already obtained this or attained or am already perfect. Yung maturity yung binabanggit dyan, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Sabi niya, brothers, I do not consider that I have made it my own, na nagawa ko na. But one thing I do, forgetting those things, what lies behind. Kung makikita niyo yan sa mga nauna, ay kumbaga pinakita niya kung sino siya bilang isang Hudyo. Pero sabi niya, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, kahit ang church na itinatag mismo ng Panginoong Hesus ay dumaan sa ganitong proseso ng pag-mature ng iglesia. Gusto mo makita natin na nung magkaroon ng iglesia, nung ipanganak ang iglesia, hindi ito isang mature church agad. Hindi ito isang mature na iglesia agad. Mapapansin niyo yan sa Acts chapter 2 verse number 46. Ang sabi doon, and day by day, attending the temple together. So maalala ninyo, itong verse na yan ay right after ng event sa Pentecost. So naggagather sila, magkakasama sila noon at nagtutungo doon sa templo. Why? Dahil bilang mga Hudyo, ito'y part ng tradition nila na naggagather sila sa temple. At maaari noong mga panahon na yan, ginagawa pa rin nila yung mga temple sacrifices. Samantalang, inoffer na ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sarili para sa ating kasalanan. But still, they were still gathering doon sa temple at maaaring isa sa mga ginagawa nila ay yung pag-offer pa rin ng sacrifices. So makikita nyo, yung punto rito, na hindi agad, alam na nila yung mga bagay-bagay. They were, sila'y work in progress pa rin. And even sa pagdating ng chapter 3 verse number 1, tignan ninyo, ang Apostol Pedro at maging si Apostol Juan, now Peter and John went up together into the temple. Anong ginawa nila? At the hour of prayer, being the 9th hour. May kita natin dito na ino-observe pa rin ni na Apostol Pedro at maging ni Apostol Juan yung tradisyon na mananalangin sila sa temple ng 3:00 ng hapon. Part ito ng tradisyon nila. Pero alam natin na walang ganitong prescribed na oras kung kailan lang tayo dapat manalangin. Walang ganoon. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Pray without ceasing. Walang itinalagang lugar, doon ka lang mananalangin. Meron ng oras. Ito'y part ng tradisyon, pero may part sa buhay ng mga apostol, ginagawa pa rin nila ito. Maring hindi pa rin nila, kumbaga, ay naiwanan yung ganitong klase ng tradisyon. Naalala nyo, nung unang tumuloy sa bahay ng isang hentil si Apostol Pedro? Di ba pumasok siya sa bahay nila Cornelius? Tas kumain pa siyang kasama nila? Di ba, anong tingin nila? Mga unclean people itong mga hentil. Siya pa nga mismo nagsabi sa Acts chapter 3 verse number 28. Sabi ni Pedro, and he said to them, you yourselves know how unlawful, Acts chapter 13 ata ito. Acts 13 verse number 28.
And he said to them, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of another nation." Alam ninyo na kaming mga Hudyo, it is unlawful na tumuloy sa bahay ng mga Hentil. Kaya pagbalik ni Pedro doon sa Jerusalem, para mag-report, hindi ikinatuwa ng ilang mga mananampalataya sa loob ng Jerusalem Church. Ano sabi doon? Sa Acts chapter, sumunod na chapter. So when Peter went up to Jerusalem, take note, sa church na ito, no, mga kasama sila sa Jerusalem Church, yung kausap nila. The circumcision party criticized him saying, "You went to uncircumcised men and ate with them." Nagpunta ka kasama yung mga hindi tuli, tapos kumain ka pang kasama nila. Again, titignan nyo mga kapatid, this is the church, the apostolic church. The church na si Kristo mismo ang nagtatag. Pero sa mga panahon na ito, hindi pa nila lubusang nauunawaan yung plano ng Diyos, maging yung plano ng Panginoon sa mga Hentil. At kung maaalala ninyo, sa mga nakaraan nating pag-aaral from the Old Testament pa lang, ipinahayag na ng Panginoon yung tungkol sa kaligtasan ng mga Hentil. So nasa scripture yun. Sadya lang na hindi pa nila nauunawaan at maaring may ilan sa kanila na hindi pa talaga napag-aaralan yung bahagi na yon ng salita ng Diyos. At kung maaalala ninyo sa Acts chapter 10 to 11, di ba? Magiging issue pa yung salvation by grace. Remember? Kailangan din bang magpatuloy ng mga Hentil? So, naging issue sa mga Hentil ba? Kasama sa kanila yung kaligtasan, tapos yung pagsunod sa kautusan? Or, by grace lang din sila katulad natin? Naging issue pa. Even sa mga naroon sa loob ng iglesia. Again, this is the very church na kabilang maging ang mga apostol. But this church, dumaan pa rin doon sa proseso na yon na masabi natin may mga mali pa rin silang paniniwala noon. May mga tradisyon pa rin silang ginagawa na hindi naman yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At may mga bagay na hindi pa nila alam or hindi pa nila lubos na napag-aaralan. At makikita natin, ganun din kahit si Apostol Pablo. Tapos itignan din natin, hindi lang si Apostol Pablo, maging si Apollos, and even yung mga advocates, yung mga 12 disciples ni John the Baptist. Una natin tignan, Apostle Paul, a work in progress. So, sabi ng verses 18 to verse number 22. After this, Paul stayed many days longer and then took leave of the brothers and set sail for Syria, and with him Priscilla and Aquila. At sabi doon, at Cenchrea, he had cut his hair for he was under a vow. So ano nangyayari dito? Ang sabi doon, kung maalala niyo, after daw ng 1.5 years na pagstay ni Pablo doon sa Corinth, nag-decide na siyang bumalik sa Antioch. Yung Syria na binabanggit doon ay yung Antioch. At para ma-distinguish yan doon sa Pisidian Antioch. So ang ginawa ni Pablo, aalis na siya ng Corinth, ang ginawa niya, isinama niya yung mag-asawang Priscilla and Aquila, paalis doon sa Corinth. So maaari niyang, kung titignan natin, maaaring iwanan niya roon yung mag-asawa, pero isinama niya. So actually, ito yung isa sa mga indication na meron na nga talagang mga leaders na maiiwan doon sa lugar ng Corinth habang nung sila'y umalis. Nung pag-alis nila sa Corinth, wala nang account para ma-verify kung kasama pa ba nila si Silas. Or naiwan na siya dun sa Corinth. Si Timothy kasi, sa next chapter, mababanggit pa. Pero si Silas, wala na. Hindi na siya mababanggit, so hindi natin talaga alam. Hindi natin masasabi kung sakali. Though, sa epistle ni Apostol Pedro, mababanggit niya si Silvanus or si Silas na siya yung tagadala. Nagdala ng epistle. Kumbaga siya yung lalamove rider
si Apostol Pedro ng mga time na yon para magdala sa mga churches ng epistle na sinulat ni Apostol Pedro. So maaring sa tagpong ito, 4 na lang sila. Si Pablo, si Timothy, at yung mag-asawang Aquila and Priscilla, at maaring wala na si Silas. At ang sabi doon, pagdating nila sa Cenchrea, itong Cenchrea, ito ay port or pier kung saan sasakay ng barko pabalik sila ng Antioch. Ang sabi ng verse number 18, he had cut his hair for he was under a vow. Ang tawag dito sa vow or yung kaninang sa Tagalog ay yung panata na ginawa ni Pablo ay yung tinatawag na Nazarite vow. Hindi ko alam kung familiar na kayo dun sa term na yun. Ito yung same vow na ginawa, na meron si Samson, no? Kaya hindi siya nagugupit ng kanyang buhok, maging si Samuel at maging si John the Baptist. Though, itong Nazarite vow kasi na meron si na Samson, Samuel, and John the Baptist ay medyo mas ibang level. Kasi lifetime yung kanilang vow. No, buong buhay. Pero yung Nazarite vow ay hindi naman talaga lifetime. Meron lang siyang certain period at usually, wala naman talaga nilagay kung gaano katagal, pero usually, ang Nazarite vow ay tumatagal lamang ng 1 buwan. So itong Nazarite vow na ito, makikita natin ito mula sa Old Testament at titignan natin yan. So ginagawa ito as a special pledge. No, panunumpa or panata sa Panginoon na kumbaga ang manunumpa ka manamanata ka sa Panginoon that you will be separated and devoted sa Panginoon. So tingnan natin, basahin natin from the Old Testament para mas makita natin ano ba yung bagay tungkol dito sa Book of Numbers chapter 6 verses 1 to 2. Sabi doon, and the Lord spoke to Moses saying, speak to the people of Israel and say to them, when either a man or a woman makes a special vow, a vow of a Nazarite, or Nazarite, pwede ring Nazarite, to separate himself to the Lord. Makikita natin dito na hindi talaga ito command. Itong Nazarite vow. Okay? Pero kung sakali man, sabi ng Panginoon, kung sakali man na merong isang Israelite, lalaki man yan o babae na gusto niya mag-pledge sa Panginoon, Lord, i-consecrate ko, ihiwalay ko yung aking sarili, tatabi ko yung aking sarili para sa iyo for a certain period of time. Hindi panghabang buhay, for a certain period of time, pwede niyang gawin. So ano yung mga kailangan gawin ng isang tao? Halimbawa, tayo gusto natin mag-pledge. Anong gagawin natin? Sabi ng verse number 3, he shall separate himself from the wine and strong drink. He shall drink no vinegar made from wine or strong drink, and shall not drink any juice of grapes, or eat grapes, fresh or dried. All the days of his separation he shall eat nothing that is produced by the grapevine, not even the seeds of the vine, or the skins. So makita natin dito, kapag gusto mo mag-pledge, hindi kayo iinom ng alak, hindi kayo iinom ng katas ng ubas, or kahit kumain ng balat ng ubas. Anything na nagmumula sa ubas ay hindi ka pwedeng uminom or kumain. So pinagbabawal ito kapag nag-take ka na ng iyong Nazarite vow. Why? Dahil ito kasi yung paraan ng pagpapakita nila ng kanilang self-denial. Kumbaga, hindi mo pagbibigyan yung bagay na yun sa iyo. Tatalikuran mo yung sarili mo at ipapakita mo sa Panginoon na iihiwalay mo talaga yung sarili mo para sa Kanya. Itatabi mo talaga yung sarili mo para sa Panginoon. Kasi we know ano magiging epekto ng alak. Of course, malalasing ka. Diba? So, yung paglayo mo sa bagay na yon ay yung inilalagay ng ang sarili mo, itinatabi mo, inilalayo mo dun sa mga bagay na yon at ibinibigay mo para sa Panginoon for a certain period of time. Sabi ng verse number 5, all the days of his vow of separation, no razor shall touch his head. Di pwedeng putulin. Until the time is completed for which he separates himself to the Lord. He shall be holy, he shall let the locks of hair of his head grow long. So hanggat hindi raw natatapos yung vow na yon, hindi nila pwedeng gupitin ang kanilang buhok.
Kaya mapapansin mo agad ang isang nagtitake ng Nazarite vow visually. Kasi makikita mo, nagpapahaba siya ng buhok. Kumbaga visually makikita mo agad. And actually, kapag inaral nyo, ang pagkakagamit yan sa Hebrew language ay hindi lang yan basta hindi ginugupit, kundi hindi rin nila inaayusan. Hindi mo pwede ring ayusin. Bakit ganun yung ibig sabihin ng language? Why? Kasi paano sa babae? Di ba nagpapahaba ng buhok ang babae? So, sa mga babae, hindi na nila inaayusan yung kanilang buhok. Hindi na nila yun, kumbaga ay inaayos, sinatali, hindi na inaayusan. Ganun sa mga babae. So sa mga lalaki, mapapansin mo nag-take sila ng Nazarite vow kasi nagpapahaba na sila ng buhok. Sa mga babae, ang indication ay hindi na siya nag-aayos ng kanyang buhok. Ang gulo na ng buhok niya. Nagtitake na siya noon ng Nazarite vow. So pagdating ng verses 6 to 8, sabi doon, hindi rin daw sila pwedeng lumapit sa isang patay na katawan. All the days that separates himself to the Lord, he shall not go near a dead body, not even for his father or for his mother, for brother or sister, if they die, shall he make himself unclean, because his separation to God is on his head. All the days of his separation, he is holy to the Lord. So kung sa kalagitnaan daw ng iyong Nazarite vow, meron kang mamatay na kamag-anak, na pamilya, kahit pa ama mo yan, kahit pa tatay mo yan, nanay mo yan, kapatid mo yan, hindi ka pwedeng lumapit. Kasi nagtitake ka ng Nazarite vow. Pwede kang magluksa, pero hindi ka man lang daw makakalapit. Kasi nga, pag lumapit ka sa katawan ng isang patay na tao, you will make yourself unclean. So paulit-ulit na sinasabi diyan, he shall be holy. While taking the Nazarite vow, he shall be holy. Dapat mapanatili ng isang taong under sa Nazarite vow na siya ay malinis, na siya ay banal, at nakahiwalay para sa Panginoon. At ang sabi dun sa verse number 7, why? Because his separation to God is on his head. So yung sumisimbolo sa kabanalan or yung consecration, yung iyong paghihiwalay, no, na para sa Panginoon ng isang taong under ng Nazarite vow ay yung kanyang buhok. Hangga't hindi niya pinuputol yung kanyang buhok, kailangan niyang mapaalalahanan na kailangan niyang manatiling malinis at banal. Kaya nga dun sa mga next mga verses, sa verses 9 to 12, sabi doon na kung sakali man na ma-defile niya ang sarili niya, ibig sabihin, no, lumapit siya sa isang patay na katawan, or pwede rin daw, halimbawa, yung katabi mo, bigla na lang inatake sa puso, bigla na lang namatay. Counted yun, na ikaw ay lumapit na rin sa isang patay na katawan. Ang sabi doon, paano yun? Kung nangyari yun, pwede niya bang linisin yung sarili niya? Sabi ng verse number 9, if any man dies very suddenly beside him, ayan o, sa katabi niya, bigla na lang inatake sa puso, and he defiles his consecrated head, he shall shave his head on the day of his cleansing, on the 7th day, he shall shave it. Kapag lumapit kami, namatay sa tabi mo, na under ka ng Nazarite vow, ang sabi dyan, kailangan bumilang ka ng 7 araw. On the 7th day, puputulin mo na yung buhok mo. Tapos, pagdating ng 8 araw, nung susunod na araw, sabi ng verse number 10 to 12, di na natin iisa-isahin, magpupunta siya sa temple, mag-o-offer ng sacrifices sa priest para sa atonement ng kanyang kasalanan, dahil pa, kahit pa bigla na lang namatay, yung katabi mo, nagkasala ka pa rin because he sinned by the reason of the dead body. Pero pagdating sa dulo ng verse number 12, ang sabi doon, but the previous period shall be void because his separation was defiled. Kumbaga, sa warranty, ito yung may nakalagay na warranty void if seal is broken. So, ganun din sa isang Nazarite vow ng isang taong na defile, na rungisan, na dumihan dahil sa patay na katawan. Void na yun. Yung buong period na yun, imagine, halimbawa, makaka 30 days ka na. Halimbawa, 1 buwan lang yung iyo, no? Nasa 29th day ka na. Tapos yung katabi mo, bigla na lang inatake sa puso, na defile yung sarili mo. Pupunta ka sa temple to clean yourself,
pero void na yun. Sayang yung period na yun. Wala na. Mababaliwala. So, pero sa kabilang banda, kapag napanatili mo, ikaw na nagtitake ng Nazarite vow, na hindi ka na-defile for a certain period of time, pwede mo i-complete yung iyong Nazarite vow. Ang sabi ng verses 13 to 13, ang sabi doon, magpupunta ka raw sa temple, may daladala kang mga handog sa Panginoon, may daladala kang tupa, may isang babaeng tupa, lalaking tupa, babaeng tupa, meron kang drink offering, meron kang grain offering, tapos doon mo na puputulin yung buhok mo. Kasi yung buhok mo ngayon, isasama doon sa susunugin. Ilalagay doon. So, kailan natin, ito yung guidelines na inilagay ng Diyos sa Old Testament patungkol dito sa Nazarite vow. Ngayon, balikan natin yung sa text natin sa Acts chapter 18. Sabi na sa verse number 18, na Acts chapter 18, after this, Paul stayed many days longer, then took leave of the brothers and set sail for Syria or Antioch, and with him Priscilla and Aquila. At Cenchrea, he had cut his hair, for he was under a vow. So sabi dyan, pagdating daw nila sa Cenchrea, pinutol na ni Pablo yung buhok niya. Why? For he was under a vow. Yung phrase po dyan na he was under, 3 words yan. Pero sa English, of course. Pero sa Greek ay 1 word lang yan. Ito'y isang verb, isang action word. At ang tense niyan ay imperfect tense. Imperfect tense. Ibig sabihin, kapag imperfect tense, yan ay nangyari sa nakaraan, sa past, pero nung nangyari yun dati, ongoing siya. Okay? Hindi siya simpleng past tense lang na nangyari dati. So, nangyari siya sa nakaraan, na, di ba, sa past tense, nangyari yun, tapos tapos na. Kapag imperfect tense, yun yung ginagamit na, he was, she was, it was, they was, they were, we were. Tapos yung next verb doon ay nasa ing form. ing form. So yung, makita niyo, halimbawa ay he was, last Sunday, he was, ing form, sleeping during preaching. Ganon. example lang po yun, no? So, yung next verb doon ay nasa ing form. So, yung pagkakagamit dito na he was under a vow ay nangyari in the past. Dahil, of course, kinikwento ito ni Luke. Pero nung nangyayari, nung kinuwento niya yon, nung binanggit niya yon, ongoing pa yon. Kaya nga, ang tingin kong better translation dyan ay he was keeping a vow. Kasi hindi naman pwedeng he was undering a vow. Well, anong punto? Pinutol ni Pablo yung buhok niya rito, pero ongoing pa rin daw yung vow niya. Pero pinutol niya na. So why? Di ba kapag pinutol na yung buhok, yun na yung kumbaga, completion na eh. Di ba? Completion na yun ng isang gumagawa ng Nazarite vow. So bakit niya pinutol? Pero ongoing pa rin. Kasi kung maaalala ninyo, para makomplete ang Nazarite vow, hindi lang yung pagpuputol ng buhok, kundi kailangan niya ring magdala ng sacrifices, ng animal sacrifices, grain offering, drink offering, at saan niya dadalhin yun? Sa temple. Nasaan ang temple? Nasa Jerusalem. Kaso nasan siya ngayon? Sa Cenchrea, na nasa Corinth. Na ang layo ng Cenchrea, patungong Caesarea, yun yung port ng Jerusalem, nasa 1,300 kilometers away. Well, during this time kasi, dahil marami na ngang mga Hudyo ang naninirahan sa labas ng Jerusalem, nagkaroon ng provision na pwede, halimbawa, tapos ka na sa Nazarite mo, ang Nazarite vow mo, kaso ang layo mo pa sa Jerusalem. So pwede mo nang putulin dahil last day na. Baka ma-defile mo pa yung sarili mo. Last day na, putulin mo na. Pero pagkaputol mo nun, kailangan mo nang bumilang ng 30 days. Makarating ka na ng Jerusalem. Dapat within 30 days, after mong maputol yung buhok mo, makarating ka na ng Jerusalem. Mag-offer ka na ng temple or else mabo-void yung iyong Nazarite vow. At nasa ganitong kalagayan ngayon si Pablo. Tapos na yung period ng kanyang Nazarite vow, kaya pinutol niya yung kanyang buhok, pero ongoing pa rin ito, hindi pa kompleto. Dahil kailangan niyang makarating sa templo
na nasa Jerusalem. Kaya ito ang mga sumunod na nangyari. Verse number 19. And they came to Ephesus, and he left them there. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. So yung mga barko kasi na sinasakyan nila noon, mga mano-manong mga barko lang yan. Hindi yan katulad ng mga barko sa panahon natin ngayon na mabibilis na. Dati mano-mano lang yan, nakasalalay lang yan sa hangin, nakasalalay lang yan, may mga tauhan yan na nagsasagwan. So ang ginagawa ng mga barko na yon, of course, dahil may mga tagasagwan lang yan, may mga stopover yan. May mga hinihintuan para makapagpahinga rin naman. And of course, ang isa sa mga reason nun talaga ay yung kalakalan. No? At yung barko na yon, dumaong daw muna sa Ephesus. At sinamantala yun ni Pablo. At ang ginawa ni Pablo, pagdaong doon, huminto sa Ephesus, ang ginawa niya, bumaba siya ng barko, nagtungo siya sa sinagog. Nagturo siya roon. At makita natin dito, yung mga Hudyo na taga Ephesus, hindi sila katulad ng mga taga Corinth. Tinanggap nila kumbaga ay bukas yung kanilang puso, ang ebanghelyo. Kaya nga pagdating sa verse 20, nag-request sila, Pablo, magstay ka pa rito. Magstay ka pa. Sabi nila, siguro kasi nga talagang nalaman nila yung katotohanan ng ebanghelyo, tinanggap nila ng malugod, gusto nilang matuto pa. Pero sabi ni Pablo sa verse number 20, when they asked him to stay for a longer period, he declined. He declined. Tumanggi si Pablo sa request nila na makapag-stay pa siya ng mas matagal. Kung tutuusin, di ba pagkakataon na yun eh. Di ba? Para maipalaganap ang ebanghelyo, makapag-establish ng church dun sa Ephesus, but he declined. Tumanggi siya na mag-stay. Why? Kasi kailangan niyang kumpletuhin yung kanyang Nazarite vow. May hinahabol siyang oras. Kailangan niyang makarating sa Jerusalem within 30 days. Maaaring hindi na naisip ng mga Hudyo na taga-Ephesus na under ng Nazarite vow si Pablo. Hindi na nila nakita visually. Why? Kasi pinutol niya na yung kanyang boke. So hindi nila naisip. Pero sabi ng verse number 21, kaya ang ginawa niya, but on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills, and he set sail from Ephesus. Kaya nagpaalam siya sa kanila, sumakay siya muli ng barko, pero yung mapapansin niyo sa verse number 19, kanina, and they came to Ephesus and he left them there. Iniwanan niya yung mag-asawa na Aquila and Priscilla doon sa Ephesus. Verse number 22. When he had landed at Caesarea, he went up and greeted the church and then went down to Antioch. Mula sa Ephesus, after ng few weeks na biyahe, nakarating si Pablo sa Caesarea. Nasa Judea na ito. At ang sabi doon, he went up and greeted the church. Kung makikita nyo sa mapa, ang Caesarea, patungo ng Jerusalem ay going south. Pero sabi doon ay he went up. Tapos mula sa Jerusalem, patungo ng Antioch ay going north. Pero ang sinabi dyan, nung papunta siya ay he went down to Antioch. Why? Kasi nga, again, kung maalala niyo sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang Jerusalem ay nasa mataas na lugar. So he went up, umakyat siya. Hindi going north, kundi paakyat kasi na lugar. So instead na dumiretso ng Antioch, pagdating niya ng Caesarea, na kung tutuusin, mapapalayo pa siya. Kung tutuusin, mapapalayo pa siya. Mag-go south pa siya. From Judea, patungo mula sa Caesarea, patungo ng Jerusalem, lalayo pa yan. Pero sabi doon, he went up. Anong church yun? Nung binanggit doon, that is the Jerusalem church. At isa nga sa mga dahilan kung bakit siya nagtungo sa Jerusalem, because he was under a vow. Now, makikita natin dito, yung pagsusumikap talaga ni Pablo na ma-fulfill yung kanyang vow sa Panginoon. Actually, magandang katangian yun eh. Right? Magandang katangian yun. Pero bakit sa kabilang banda ay bahagi ito ng buhay ni Pablo na siya'y isang mananampalataya na still a work in progress? Bakit pwede nating sabihin na maaring sa bahagi na ito ay pumalyaw, kailangan pa ng paglago ni Pablo? O isa ito sa mga bahagi ng buhay niya na ito'y puwang, no? na isang buhay mananampalataya na kailangan niya pang lumago. Why? Dahil una, ito'y bahagi na ng Old Covenant or ng Lumang Tipan. Ito'y bahagi na ng ceremonial activities
sa Old Covenant at wala na tong bisa. Why? Bakit? Dahil yung pangalawa natin, meron ng New Covenant. At yung New Covenant na yon ay inaugurated, inumpisahan, and was fulfilled in Christ. So yung New Covenant na yon nagsimula sa Panginoong Jesucristo at tinupad ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang nagbabind sa ating mga mananampalataya ngayon ay yung New Covenant na. At hindi na natin pang kailangan gawin yung mga bagay sa Old Testament, sa Old Covenant, yung mga ceremonial activities. Hindi mo na kailangan mag-alay pa ng animal sacrifices. Di ba kanina sa pag-aaral natin sa Sunday School, di mo na kailangan mag-alay pa ng first fruits. Hindi mo na kailangan pang mag-offer ng yung tithes, ng animal offerings. Wala nang ganong kapangyarihan ng Old Covenant sa atin. Why? Because we are now living in the New Covenant. Why? Because they were all fulfilled in Christ. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, at makikita natin itong bagay na ito na maaaring hindi pa ganun kalinaw kay Pablo, na kaya ginagawa niya pa rin itong mga ceremonial activities na ito. After all, they were all fulfilled in Christ. Samantalang ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter 5 verse number 15 to 16, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. So makikita natin dito, ang kalooban ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya ay tayo'y maging banal, at tayo'y yung lakad natin ay tayo'y lumakad ng merong kabanalan, at hindi natin kailangang magkaroon muna ng Nazarite vow para ihiwalay ang ating sarili sa kasalanan at ihiwalay para sa Panginoon. Ang utos sa atin ng Panginoon, separate yourself, be holy, consecrate yourself. Hindi mo kailangan ng Nazarite vow para gawin ito. Ito'y araw-araw na utos sa atin ng Panginoon, you shall be holy. At of course, hindi natin sinasabing hindi nabubuhay sa kabanalan si Apostol Pedro nung hindi sa under ng Nazarite vow. Pero ang tanong, ano pang sense ng Nazarite vow? Right? Ang utos ng Panginoon sa atin ay mabuhay sa kabanalan, ihiwalay ang ating mga sarili sa kasalanan, at i-consecrate, itabi ang ating mga sarili para sa Panginoon. At naiintindihan ito ni Pablo. Kaya nga siya rin mismo ang nagsabi, Romans chapter 12 verse number 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Hindi na yung animal sacrifices ang daladala nating handog sa Panginoon. Katulad ng gagawin ng isang Nazarite para kompletuhin yung kanyang vow. Ang handog na daladala natin sa Panginoon ay yung ating mga sarili bilang mga haing buhay. Ito'y banal, ang sabi ng salita ng Diyos, ito'y banal, ito'y katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil napahaba natin yung buhok natin. Hindi dahil nakip natin yung ating vow. Hindi tayo, kundi si Kristo ang nag-fulfill ng lahat ng ito. Kaya nga kung titignan natin sa bahagi na ito, maaaring may dahilan si Pablo kung bakit niya yung ginawa, but it was unnecessary. Hindi na kailangan. Dahil ang utos sa atin, even without the Nazarite vow, we are commanded to live a holy life, to be holy. Hindi na kailangan, wala na rin itong bisa. Well, of course, hindi natin may tuturing na isang false teaching yung ginawa ni Pablo, of course. Pero pwede kasing maisip na ng iba na ng ibang mga mananampalataya, lalo nung mga panahon niya, lalo ng mga Hudyo, na pwede pa rin pala naming sundin ang Old Testament, ang Old Covenant, ang mga sacrifices, old sacrifices. Maaring magkaroon sila ng ganoong kaisipan kapag nasa Nazarite vow. So yung implication no, na hindi lamang kay Pablo, kundi maging sa mga sumusunod sa kanya. Ang punto ay ito, mga kapatid. Bagamat it was unnecessary, hindi na dapat ginawa ni Pablo ito.
At masasabi natin na sa mga panahon na yon ay merong kakulangan. Oo, merong, yun yung mga panahon na dapat ay lumago pa sa pananampalataya si Pablo. Pero nais ko pong makita natin na hindi ito gospel issue. At may tuturing pa rin natin kapatid si Pablo sa Panginoon. Nawa, mapaalalahanan tayo na ang ebanghelyo ang siyang nagbubuklod sa ating mga mananampalataya. At mas makikita natin ito sa mga susunod nating mga pag-aaral to give you. Yes, naniniwala tayo strongly na soberano ang Diyos. Soberano ang Diyos kahit pa sa ating kasalanan. Pero alam niyo po, at dumaan ako sa ganitong yugto ng aking buhay, may mga mananampalatayang katulad natin na hindi pa rin nauunawaan yung ganong bahagi ng salita ng Diyos. Maring katulad sila ni Pablo na sa mga panahon na ito, hindi pa malinaw yun sa kanila, hindi pa nila matanggap, hindi pa nila matalikuran yun. Let us be reminded na tulad natin, yung mga mananampalatayang yun, kung tunay silang mga mananampalataya, sila'y mga work in progress, katulad natin. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord, sa iyong biyaya po, Panginoon, sa amin. Lord, salamat sa katotohanan na ikaw ang siya nag-iingat ng aming pananampalataya. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng aming mga pagpalya. Nakikita mo ang lahat ng aming kakulangan sa harapan mo. Maaring ilan sa amin, maaring kami mismo, Panginoon, ay may mga bahagi sa aming buhay na kailangan pa naming lumago, kailangan pa naming mas matutunan at mas makita ng mas malinaw sa iyong mga salita. Maaring kailangan pa namin ng mas maraming oras para lumago sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. O Diyos, nawa tulungan mo kami sa mga pagkakataong iyon. Pagkalooban mo kaming patuloy ng iyong biyaya, nawa patuloy mo kaming paglaguin sa mga ganitong panahon at pagkakataon ng aming mga buhay. At gayon din naman, kung gaano ka naging mabiyaya sa amin, Panginoon, ay maging ganon din naman kami sa mga kapwa naming mananampalataya. Dahil katulad namin sila, kapwa kami mga mananampalataya ng mga work in progress. Maluwalhati ikaw, Diyos, sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, ating pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement, this give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, true earthly till while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in
Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon at napagandang paalala na bawat isa sa atin are work in progress. Meron at meron tayong makikita na mga kakulangan, pero salamat sa Diyos, siya ay hindi tumitigil gumawa sa mga sinumulan niya. We are very much confident that He which began a good work will perform it. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya o pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay patuloy na gumawa sa ating mga buhay at patuloy tayong hubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Magandang hapon po. Dito nagtatapos ang ating panghapong gawain in 10 minutes, 12 minutes, 3:45 mag-start po ang ating prayer meeting. God bless po.